Okay, ito pa ang isang tanong na sasagutin natin, okay? Tanong lang po, related sa topic mo, agency po ako, tapos binalik ako ng client sa office namin, i-transfer niya ako sa iba naming client. Kailangan ko ba talagang mag-hand in ng resignation letter in order for me to get another job or agency? Please reply, okay? So, briefly, pag-usapan lang po natin kung ano ba ang nature ng isang empleyado na employed by an agency at anong kanyang relasyon doon sa kliyente ng agency. Itong mga agency po under the law ay tinatawag na contractors. Meron po silang tinatawag na service agreement sa kanilang mga principal o sa kanilang mga kliyente patungkol sa serbisyo na gagawin o ibibigay ng mga empleyado ng agency o tinatawag din na contractor or subcontractor. Ngayon, una po, para malaman ninyo kung legit ba ang isang agency, dapat po meron silang lisensya galing sa DOLE under Department Order 174 or DO 174. Kahit po pinapayagan ng batas ang pagkakaroon ng mga contractors or subcontractors na nagbibigay ng serbisyo sa kanilang mga principal or kliyente sa pamamagitan ng mga empleyado ng agency, meron pa rin pong mga limitasyon ang batas patungkol sa lisensya ng mga agencies na ito. Isa po sa mga probisyon or limitasyon ng kanilang lisensya ay kailangan pa rin nilang sumunod sa lahat ng mga probisyon na nasa Labor Code. Lahat ng mga benepisyo under the Labor Code kailangang ibigay sa mga empleyado ng agency. Ngayon, ang normal po na nangyayari sa mga agency employee ay ganito. Kapag ang agency ay nagbigay ng empleyado sa kanilang kliyente o sa kanilang principal, kadalasan yung mga kontrata na pinipirmahan ng empleyado ay 5 months lang, and then after 5 months may tinatawag na ENDO, diba? End of contract. Pero alam niyo po ba na isa sa mga limitasyon ng agency license nila ay ang hindi pagkakaroon ng ganong klase ng kontrata. So bawal po talaga yon yung ENDO na tinatawag. Dapat po kasi ang kontrata ng isang empleyado ay naaayon dun sa kontrata ni subcontractor or ni contractor or ni agency sa kanyang kliyente. So kung 2 taon ang kontrata ng agency at ni kliyente, dapat 2 taon din yung employment contract ni employee na i-assign dun kay kliyente. Nangyayari din yung habang subsisting pa yung kontrata ni kliyente at saka ni agency, nagkakaroon ng instances na gusto na nilang tanggalin sa kanilang kumpanya si agency employee. So, ang gagawin nila, back to agency. Ganon. So, pagdating mo sa agency, kasi back to agency ka, ano ang mangyayari? Kailangan mo ba talagang mag-submit ng resignation letter dahil yun ang sinabi ng account coordinator mo or account officer? No. Hindi mo kailangan mag-submit ng resignation letter. Bakit? Kasi ang employer mo kapag ikaw ay isang agency employee at ang agency ay may lisensya under DO 174, okay? Ang real employer mo ay ang agency. Ngayon, kapag ibinalik ka ng kliyente ni agency, obligado si agency na hanapan ka ngayon ng panibagong trabaho sa iba pa nilang kliyente sa loob ng 3 buwan. Ngayon, kapag hindi ka nila naihanapan ng work in 3 months, dito na papasok yung tinatawag na separation pay. Ang separation pay na babayaran sa inyo ng agency kung hindi kayo naihanapan o naideploy sa ibang kliyente nila after 3 months na kayo ay naka-floating o after 3 months na back to agency kayo mula sa dati nilang kliyente, ang babayaran sa inyo na separation pay ay 1 month for every year of service. Ngayon, for every year of service, tuwing back to agency kayo, maaalis kayo sa kliyente ni agency, nagre-render kayo ng resignation or nagtitender kayo ng resignation letter. So, napuputol ngayon
yung tenure o yung years of service na pinag-uusapan natin. So, after mong mag-submit ng resignation letter, back to zero na ulit yung iyong years of service. Kasi, kapag nag-submit ka ng resignation letter, ikaw yung voluntarily nagte-terminate ng employment relationship mo with your employer, which is in this case, sa agency. Na hindi naman talaga dapat, hindi dapat ganon. Okay? Kaya lang, yun ang pinapa-implement nila nitong mga coordinators ng agency para nga maputol yung years of service ninyo para wala silang babayaran just in case mangyari yung sitwasyon na after 3 months na naka-floating ka or back to agency ka, hindi ka nabigyan ng ibang assignment, hindi sila magbabayad ng separation pay kasi nag-resign ka. Diba? So, putol yung iyong years of service. Ngayon, sasabihin mo naman, kung hindi naman ako magre-resign, hindi ako i-deploy sa iba nilang kliyente. So, wala na akong trabaho. Ganon. Actually, after 3 months na hindi ka na i-deploy, syempre, back to agency ka, diba? Hindi ka rin nag-submit ng resignation letter kasi napanood mo na to. So, alam mo na kung anong dapat mong gawin. So, hindi ka nag-submit ng resignation letter. Lumipas na ang 3 months. Papasok na ngayon yung tinatawag na constructive illegal dismissal kung hindi ka pa rin binabayaran ng separation pay. Kapag may constructive illegal dismissal na, okay, ikaw ay entitled na sa reinstatement kapag ikaw ay nanalo sa kaso. Reinstatement and back wages. Okay? Kapag sinabi ng korte na ikaw ay illegally dismissed by the agency. So, reinstatement, ibabalik ka sa dati mong posisyon na hindi nawawala yung iyong seniority, yung kung ano yung dati mong sahod, gano'n. And then, back wages, lahat ng dapat mong sahurin nung mga panahon na ikaw ay tinanggal hanggang sa ikaw ay ibalik sa posisyon ay ibibigay sa'yo. Paano mo naman yun makukuha? Well, yun nga lang, magpa-file ka ng kaso sa DOLE. Okay? Ngayon, paano naman kung yung pagkakatanggal mo sa kliyente ng inyong agency ay sa tingin mo walang basihan, walang dahilan? Kumbaga, napag-initan ka lang ng mga kasamahan mo, then nireport ka sa isang supervisor, kaya ka naibalik sa agency, na back to agency ka. Kapag nagsampa ka ng constructive illegal dismissal, okay, dahil nga hindi ka naihanapan ng trabaho within 3 months, lumipas na ang 3 months, ngayon hindi ka nahanapan ng trabaho, hindi ka rin binayaran ng separation pay, kapag mag-file ka ng constructive illegal dismissal laban sa agency, file ka rin ng illegal dismissal laban sa kliyente ng inyong agency. Bakit? Kasi nangyayari yung agency ay hindi pala siya duly licensed under the law para maging isang contractor or subcontractor. At dahil walang lisensya, hindi siya ngayon ang tunay mong employer, kundi yung kliyente ng agency. Or nangyayari din yung kahit na meron siyang lisensya sa DOLE under DO 174, pero napatunayan na wala siyang substantial capital or investment para ibigay yung serbisyo na nasa service agreement nila ng kanyang kliyente. Nangyayari din yun, ha? So, ang magiging employer mo ngayon, yung kliyente ng agency kung saan ka nakadeploy at hindi si agency. So, ang mananagot sa illegal dismissal sa'yo ay yung kliyente ng agency at hindi ang agency. So, yun. Sana nabigyan ko ng linaw yung katanungan mo at nabigyan pa kita ng panibagong kaalaman o dagdag na kaalaman, or kung alam mo na to, kahit pa paano nalinawan or nabigyan ka ng clarification. Okay, so ayun. I-type nyo lang po yung mga questions ninyo sa comment section and sasagutin na natin yan. So, thank you.